Hindi natin maaaring ipagkaloob ang ating mga brilyante kay Hagor, lalong hindi ko ibig na palayain sa Andorra. Ngunit kung makikipagmatigasan tayo, lalong hindi ibibigay ni Hagor ang aming mga anak. Marahil ay may iba pang paraan upang malansin natin si Hagor upang sige mabawi natin ang aking anak at si Mira. May isa pang paraan. Wala na tayong ibang pamimilian. Kaya ngayon din ay paroroon ako kay Hagor upang isagawa ang ating napag-usapan. Mayroon pang mahika ang lumang lugar ng Esteria na ito. Kaya nakasisiguro ako na hindi na nila tayo matutuntun dito. Hindi ako nagbalik dito upang makipaglaro sa iyo! Lumabas ka, Hagor! May mahalaga akong sasabihin sa iyo. Handa ka na bang ibigay sa akin ang aking mga kahilingan? Handa na ba kayong isuko ang lahat ng aking mga hinihiling? Sa kasamaang palad ay hindi pumayag ang aking mga kapatid sa iyong nais. Hindi nila ibig isuko ang kanilang mga brilyante. Hindi rin nila ibig ibalik si Andorra o si Deshna. Wala na tayong pag-uusapan pa. Ngunit ibahin mo ako sa kanila. Pagkat higit na pipiliin kong magalit na lamang sila sa akin kaysa isakripisyo ang kaligtasan nila Lyra at Mira. Kaya't narito ang aking brilyante, Hagor, kapalit ng aking anak at hadiah. Bastard! Hindi mo ito makukuha hanggat wala sinang Mira at Lyra. Kumanda ka. Maglalakbay tayo. Naipakita ko na ang gusto mong makuha. Nasaan na ang mga brilyanteng para sa akin? Ngayon nasa akin na ang tatlong brilyante. Tuluyan ko nang mapapabagsak kayong mga diwata. Brilyante ng apoy, inuutusan kitang muli. Bumalik ka sa akin upang muli kang mabuo. Poltre, Panginoon, ngunit hindi pala si Perena ang mahina kung hindi ikaw, pagkat naisahan ka na naman ng iyong anak. Sino mag-aakala na makakaligtas pa kayo sa aking sumpa? Halika, labanan mo kami ng patas. Ligtas na kayo dito sa aming puta. Aliranasan. Abisala, Cassiopeia. Kinigagalak mo narito na kay sa Vedas. Nais ko sana ipagdiwang sapagkat hindi lamang kami ni Cassiopeia ang makikipaglabang kay Ether. Ito ay isang magandang pagpapala. Nakakita sila ng mga kapanalig. Kailangan na natin putulin ngayon pa lang ang maaari pang pagmula ng dagdag na tulong nila. Si Keros. Kailangan na natin siyang paslangin ngayon din. Sa tulong ng dihar na ito, inuutusan ko magbigay ng pananggalang sa kutang ito na hindi na matuntun o mahanap ng mga kalaban. Hindi lamang kami ang tutulong sa inyo. Meron pang isang bathala. At sino ang bathalang ito? Paalam, Keros. Hindi ka na namin kailangan. Ang bata ng Keros. Wala na siya. Ang inyong bathala ay wala na. At ang kanyang diwa ngayon ay tiyak na naglalakbay pabalik sa aming pinanggalingang langit. Lyra! Abog, tawagin mo ang mahal na Hara. Ito isang panaginip lamang. Sana hindi na ako magising pa. Rusty. Rusty. Bes, nakatakas tayo. Maayos tayo. Direo, we're back! Miss ko to. Kataas-taas ang bathala. Naway, tanggapin niyong muli sa inyong kandili si Keros na bumaba sa lupa na isang sinumpa na ngayon nagbabalik muli sa inyong piling. Kayo nang bahala sa kanya o kataas-taas ang bathala. At kayo na rin ang bahala sa amin. Abisala, Yashma. Ngayong wala na ang bathala na sinasabi niyo ay tutulong sa atin, tila ay mahihirapan nga tayong mabawi ang Devas sa dalawang masamang bathala. Hindi tayo maaaring mawala ng pag-asa. Kahit mahirap ang ating gagawin, kailangan pa rin nating sumubok at lumaban.
Ira! Ira! Mahal na Hara. Yakap ang aking kailangan. Aking mga hadiah. Ashti. Tunay na isa itong tagumpay pagkat muling nagbalik sa ating piling ang dalawang pasaway. Ngunit minamahal na mga diwali. Apir, Lolo Imaw. Apir. Ano nangyari sa inyong misyon, Perena? Hindi nakuha ni Hagor ng aking brilyante. Ngunit nabawi naman namin ang aking anak at hadiah. Ang ganda ng Lireo, no? Nananatili siyang makinang kahit na malayo. Magtungo tayo ron, Amara. Bababaan ko na ang aking loob sa mga engkantada. Makikipagkasundo na ako upang makita at makasama ko na muli ang aking anak. Kung gayon ay magpahinga ka na at bumawi ng lakas. Dahil bukas ng umaga, paparoon na tayo sa Lireo. Tayo na. Wala kayong ipinagbago. Tila hindi kayo na maalam. Kainit pa rin na inyong mga balat. Tanda na may dumadaloy sa inyong hininga at buhay. Hindi rin kami makapaniwala ni Lira na magbabalik kami muli. Tunay nga itong napakagandang handog para sa amin. Kurak, akalain yun. Akala ko talaga tegi ka na, Bes. Tayong dalawa. Sobrang swerte natin na nabuhay tayong muli. Teka lang. Bakit kayo lang? Nasaan si Ariana? Si Wahid? Si Ariana ay nagpapahinga pa at nagpapagaling sa kanyang pagkasugat. Sina Wahid naman at Kilas. Di sila sinerte gaya nyo. Patay pa din sila. Ngunit huwag kayo malungkot. Pagkat hindi ko nais na masira ang sandaling ito. May dahilan upang higit tayo magsaya at magdiwang pagkat kayo ay nagbalik na. Mga dama, kayo maghanda sa gagawin nating kasiyahan. Kailangan natin ipagdiwang ang pagbabalik ng aking anak at ni Mira. Kung iyon ay papahintulutan ng ating Hara. Narinig niyo ang rama ng Sapiro. Ngayon din ay magkakaroon tayo ng pigil. Mira! Mira! Mira, kung may nakapasok na pagkari. Mga kawan! Si Sekto! Wala kayong dapat ipag-alala. Pagkat may pulso at hininga pa sila. Maaring nahimatay lamang sila dahil sa labis na pagod. Isinasamo kita. Bigyang lunas ang nawalang ulirat ng aking mga hadiah. Danaya, bakit tila walang nangyayari? Isa itong hindi magandang pangyayari. Tila walang bisa ang paggagamot ni Danaya. Mahal na Rama, walang mga bidala sa paligid. Ano kaya nangyari kay Lira at Mira?
Ngayon, Aspal, sabihin mo kung sino ang mahina. Avisala Arde, maraming salamat sa tulong mo. Ako ang nagbigay ng bagong hininga sa 2 diwata. Kaya maaari ko rin itong bawiin anumang sandaling naisin ko. At binawi mo na yon sa kanila. Sila ay aking tinanggalan ng ulirat at mananatili silang tulog hanggat hindi ko ninanais o iyong hinihiling. Kung gano'n ay magkikita pa kaming muli ni Pirena. Patalino si Pirena. Tiyak ako na maiisip niya na may kinalaman ka sa nangyari sa kanyang anak at Hadia. Ito na ang huli, Aspal. Hinding-hindi na ako magpapaloko sa mga diwata. At pahihirapan ko si Pirena. Ginawa na rin ang mga babaylan ng lahat. Ngunit hindi pa rin sila nagigising. Iwan niyo na kami. Anong klaseng biro ito? Tila ipinatikim lamang sa atin ang pakiramdam na makasamang muli ang ating mga anak. Tapos ngayon ay binabawi nila sa atin. Tiyak na may kinalaman si Hagod sa pangyayari ito. Kailangan kong balikan ang aking ama. Alam mo na kung ano mangyayari. Ngunit wala na akong pamimilian, Alena. Batid mo yan. Handa na ako. Sa aming pagmamatsyag, hindi nagtatagal ang mga bantay sa tarangkahang ito, at ito. Kaya nagawa ni Khalil pumuslit papasok ng ilang beses bago mahuli. Ngunit nagagawa lamang niya ito tuwing wala si Ether sa Devas. Mas mapagmatyag ang Bataluman kumpara kay Arde o kay Keros. Nagkakamali kayo ng iniisip. Batid kong alam ni Ether na naglalabas-masok si Khalil sapagkat may paraan ng mga nasa loob para malaman ang nangyayari sa labas ng Devas. Napapanood nila ito. Kaya nilagyan ko ng pananggalang putang ito. Mahirap pasukin ang mga binabantayang bakuran. Liban na lamang kung tayo ay susugod ng harap-harapan. At yun ang inyong gagawin. Kayo ay lalaban at magpapahuli muli para makapasok sa loob. Nang kasama ako. Ngunit hindi nila dapat malaman yun. Nakasama ako sa inyo. Ngunit paano natin gagawin yun, Haradule? Lilinlangin natin ang Bataluman gamit ang kalaman ko, kapangyarihan at enkantasyon. Panginoong Hagorn, dumating na po ang inyong anak na si Pirena. Hindi kayo ang hinahanap ko. Kanina pa kita hinihintay, Pirena. Ang aking anak at Hadia. Nababalik lamang ang kanilang ulirat kung tutupad ka sa ating usapan. Yan ang kailangan ko, Pirena. Lalo na't niloko niyo na ako. Pakakawala namin si Andorra. Ihahatid ko siya sa inyo. Hindi lamang siya ang kailangan ko, Pirena. Hindi ko maibibigay sa iyo ang brilyante ng aking mga kapatid. Mayroon silang sariling pag-iisip. Hindi ko sila mapapasunod. Hingin mo na lamang sa akin kung ano ang aking kayang ibigay.
ang kaharian ng Hathoria bukod sa iyong brilyante, Pirena. At may nais pa akong hilingin. Nais kong makita kung gaano mo kamahal ang iyong anak. Ibabalik ko ang kanyang buhay kapalit ng buhay ng iyong mga kapatid. Hindi ko magagawa yan. Kung ganon, kalimutan mo na, Pirena, na makakasama mo pa ang iyong anak at ang iyong hadiya. At bukod pa rito ay mararanasan mo ang kanilang pagdurusa. Sapagkat ang dalawang diwani ay tutubuan ng kakaibang sakit sa kanilang katawan. Na kahit natutulog sila, ay maririnig ninyo ang kanilang paghihirap. Mira. Isang sakit na hindi lamang magpapahirap sa kanilang dalawa, kungdi't magpapahirap din sa inyo bilang kanilang mga magulang. Mira, anong nangyayari sa inyo? Tingnan natin kung kaya mo silang tiisin, Pirena. Tigilan mo ito, Hagorn! Huwag mong gawin ito sa aking anak at sa iyong apo. Ibigay mo sa akin ang lahat ng aking hinihiling, Pirena. At ipinapangako ko sa iyo, gagaling at babalik ang buhay ng iyong anak. Avisala Eshma, mga konseho. Hara Pirena, ano naganap sa inyong pag-uusap ni Hagorn? Handa na ba ang mga hukbo? Handa na, Panginoon. May labanan ba muling magaganap? Kung sakaling lokohin tayong muli ni Pirena, mas mabuti ng handa. Estasecto! Nahihibang na si Hagorn kung iniisip niyang ibabalik sa kanya ang pamumuno ng Hathoria. Brilyante. Si Andorra at ang Hathoria. Ito lamang bang hinihingi ni Hagorn? Kung meron pang iba? Bakit nihiwatigan kung may iba pang hinihingi ang iyong ama? Magmadali kayo. Dinapuan ng kakaibang sakit ang mga diwani. Tayo na. Anong nangyari sa aking anak at hadiya? Hindi batid ang mga babaylan kung saan nanggaling ang kanilang karamdaman. Tumabi kayo. Brilyante ng buko. Nakikiusap ako sa'yo. Kung ano man ang dumapong karamdaman sa aking mga hadiya,
Pagalingin mo sila. Hindi ka sinusunod ng iyong brilyante, Danay. Wala dito ang lunas para sa mga paslit. Hindi po kaya kinukulam sila. Sa mundo po ng mga tao, pag hindi po malaman ang sakit, kulang po yung... Kung ano man ang nangyayari kay Lyra at Mira, tiyak ko may kinalaman dito si Hagor. Hindi Deyande ang aking ama. Naniniguro ito. Ang brilyante ng lupa ay may kapangyarihang gumamot ng karamdaman, karaniwan man o malubha. Maliban na lamang kung isang bathala ang may kagagawan sa sakit ni Mira at Mira. Nakakatiyak ako na may kinalaman dito mga kapanalig ni Hagor na bathala. Kagagawan mo ito, Arde? Ibinigay ko kay Hagorn ang kapangyarihan upang pamahalaan ang sakit at sumpa sa dalawang diwata. Nagbigay ka ng bagong kapangyarihan kay Hagorn? Sapat na kakayanan lamang ang aking inihandog kay Hagorn upang mabawi at mapagaling o di kaya ay palalain ang sumpa kina Lyra at Mira. Magaling, mahal ko. Ngayon, panahon na upang ang mga Ashtadi naman dito sa Devas ang ating asikasuhin. Tila nag-iisip na ang ating mga kalaban dahil hindi natin sila nakikita. Mas makapangyarihan tayo sa kanila. Kaya hahanapin ko sila at parurusahan. Emre, kailangan natin maisagawa ang plano sa lalong madaling panahon. Sumasang-ayon din kami. Kung gano'n, gawin mo na kung anong nararapat mong gawin, Cassiopeia. Bihar, inuutusan kitang tanggalin ang pananggalang sa aming kuta. Mag-iingat kayo. Naway gampanan niyong maigi ang inyong dapat gawin. Bisala, Esh. Mahal na Emre. Tayo na kami. Cassiopeia, mag-iingat ka. Promise, Muyak. Kinulam sila Lyra. Pau-Pau, ang kulam ay isa lamang paniniwala sa inyong mundo. Hindi totoo ang kulam at walang ganun paniniwala dito sa amin. Muyak naman. Dati kang lambana eh. Kinalaban pa natin yung mga bathala. Tapos sa kulam doon ka pa hindi maniniwala? Ariana, bakit bumangon ka na? Dapat nagpapahinga ka pa. Ayos na ako, Muyak. Visala Eshma. Isa pa kaya ako bumangon ay dahil nasabi sa akin ng dama na buhay muli sila Lyra at Mira. Totoo ba ito? Oo. At dahil yun sa kagagawa ni Bathalang Arde, kaya nakakagulat na lamang na muli silang nabuhay. Isang mabuting balita ito. Gusto ko silang makita. Huli na yung balitang dumating sa'yo, Ariana. May sakit sila ngayon. Hindi sila nagigising. At ang kutob naming lahat ay si Hagor na may kagagawan nito at ng mga bathalang kapanalig niya.
Kung tutusin, parang pinasabit niya lang si Harap Perena at Rama Ibrahim na makasama ang kanilang mga anak. At yun ata ang balak talaga ni Hagorn. Ang pahirapan ng isip at damdamin ni Harap Perena at Rama Ibrahim. Pagkat sino ba namang magulang ang kayang tiisin ng kanilang anak? Yun yung kinakatakutan ko. Yung isa sa kanila ay bumigay. Pero huwag naman sana. Pero kapag nangyayari yung sinasabi mo, nanalo na si Hagorn. Tayong mga nasa Lareyo, alam na natin kung anong mangyayari kapag nakuha ni Hagorn yung gusto niya. Sikasuhin niyo na muna si Lyra. Ako nang bahala sa aking anak. Nais kong kahit wala silang malay ay manatili silang malinis. Hindi ako makakapayag na lumala pa ang kanilang mga sugat. Kitang-kita ko sa iyong mga mata, Pirena, ang iyong pag-alala. Sa iyong anak at sa iyong hadiya. Hinding-hindi maikukubli ang iyong pag-alala. Kilalang kilala kita. Hindi ko tatantanan ang iyong hadiya at ang iyong anak sa bawat sandali na hindi mo binibigay ang aking kahilingan. Ay bawat sandali na sisidhi ang kanilang pagdurusa. Ako na lamang ang magbabantay sa kanila. Maaari na kayo magpahinga. Mira! Mira! Hana, kibilis dumami na kanilang mga sugat. Kaya hindi ako magtataka na kahit tulog, nahihirapan pa rin siya. Mahabaging Emre, bakit nangyayari ito sa mga demoni? Winavesh ka ba? Paano mo nagagawa ito sa sarili mong kadugo? Anong uri ka ng nilalang? Mira, anak, lakasan mo ang iyong loob. Konting tiis na lamang. At poltre kung nadadamay kayo ni Lyra sa kaguluhang ito. Konting tiis na lamang, anak. Aking hadiya. Ngayon, tingnan natin. Malalaman natin, Pirena, kung hanggang saan mo kakayanin ang pagdurusa ng iyong anak. Mira! Mira! Mahal na harap. Anong gagawin natin? Huwag na akong pahirapan pa ng ganito, Mira, Lyra. Nakikiusap ako sa inyo, tama na. Pirena, lalong lumala ang kanilang kalagayan. Lyra. Pirena, hayaan na lang ba natin makita ang mga anak natin ng ganito? Hindi ko na kaya ito. Kailangan matapos na ang kanilang paghihirap. Alena, ikaw na munang bahala sa aking anak. At anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Kay Hagorn? Hindi ka maaaring mag-isa, Pirena. Sasamahan kita. Hindi na kailangan. Bantayan mo na lamang ang aking anak at hadiya. Sheda, Pirena! Mira. 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 Bitiwan mo ako, Alena! Para ano, Pirena? Para bigyan ka na magkakataon magpadalos-dalos? Pati kung nahihirapan ka sa kalagayan nila Mira at Lyra. Ngunit, Pirena... Ngunit ano? Ngunit dapat akong magtiis? Dapat kong isipin ang kapakanan ng mas marami? Wala na akong ibang iniisip, Alena. Pirena, ang tanging hiling ko lamang ay huwag mong pairalin ng iyong galit. Pirena. Galit na lamang ang mayroon ako. Pirena! Pirena, bumalik ka dito!
Pirena! Lalong lumulubha ang kalagayan ng mga sangre. Ngayon ay naniniwala na ako, Mashna, na wala na nga talagang batalang Emre. Tila iniwan at pinabayaan mo nila tayo. Kung tutuusin, ay hindi na natin kailangan mag-away-away pa. Lalo't dati tayong magkakaibigan at magkakasama. Hindi ko na kayang makita nagdurusa ang aking anak. Gusto na, Emre! Hindi ko na kaya! Naging ina rin ako. Kaya hindi ko siya masisisi kung may gagawin siyang bagay na labag sa kanyang loob para lamang sa ikabubuti ni Mira.